Kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, may bagong pasabog na naman po itong si Pebbles Cunanan. At sa pagkakataon po na to, si Isko Moreno naman ang kanyang topic. Dito binulgar ni Pebbles ang dahilan kung bakit desperado itong si Isko na makipagtandem kay Sara Duterte kahit na sinusuka si Sara Duterte ng mga taga Maynila. At bago natin puntahan yan mga kababayan, nag-post muna itong si Pebbles tungkol nga po dito sa intriga at sa black propaganda na tinanim ni Isko kay Hani Lacuna. So ito, basahin natin ha. Isko Rap Moreno, maghintay ka lang, patasabugin ko lahat ng kalokohan mo. Or let's make it this way. Hinahamon kita na magharap tayo. Ilalabas ko lahat ng resibo ng mga kalokohan mo. Kamusta ka daw, sabi ni Lionel. Yung may-ari ng Lionel Management, yung naghahakot ng basura. Yung financier mo, di ba? Anong ginawa ng Lionel Management? Hindi pa tapos ang kontrata, umalis na sa paghahakot ng basura. Kaya naman ang problema, si Mayor Hani Lacuna sa basura, tumambak ang basura sa buong Manila. Tapos pinost ng mga trolls mo na ang dumi ng Manila di daw tulad nung pandemic na napakalinis nung ikaw ang nakaupo. Gago ba kayo? End of quote. So alam naman po natin mga kababayan, nandabatikos po si Hani Lacuna regarding po sa basura dyan sa Maynila. Yun naman po pala, base po sa expose nga po ni Pebbles Talakera, yung contractor pala ng basura sa Maynila, pinanser pala ni Isko. Kaya lumalabas po dito, tanim intriga ito tulad ng ginawa ni Digong sa mga nakalaban niya sa politika dati. So ngayon po, pakinggan po ngayon natin itong expose ni Pebbles Talakera. O ano na naman yan? Boy Tondo. Ay, mali. Isko, hindi ka na nga pala Boy Tondo. Boy Alabang. Balita ko, ang ganda ng bahay mo sa Alabang. May bahay ka rin sa BGC. May condo ka rin sa BGC. Kasi nga, di ba, meron ka ngayong business dyan sa BGC. Ginawa mo na parang ugbo. Sa'yo yun, di ba? Tapos may condo ka sa BGC. Meron kang mansion sa Alabang. Ilan ang lupa mo dito sa Manila, dyan sa May Remedios? Ang galing. Magkano ba sweldo ng mayor? Ikaw talaga boy benta ha. Habang nagbebenta ka na nagbebenta, bili ka naman ng bili ng mga ari-arian. Hindi ka na taga-Tondo. The Alabang boy. The Alabang boy. Okay, dito tayo sa gusto kong sabihin. Bakit ka nagpa-endorse kay Sara Duterte na isa kang batang Tondo kung saan maraming pinatay na user at namatay na inosente sa Tondo nung panahon nung Tokhang? Kasi ako, Tondo girl ako eh. Dito ako pinanganak. Mas una akong pinanganak sa'yo. At alam kong kilala mo ko. I was born June 12, 1969. Nag-aral ako sa Maximino Hison na giniba ngayon dahil i-renovate siya. Nag-high school ako sa Manila Cathedral School sa Tayuman. Diba? Tondo girl ako. Mas nauna akong taga-Tondo sa'yo. Alam mo kung ano lang yung pagkakaiba natin? May posisyon ka. Nasa gobyerno ka. Ang drama mo mahirap. Nangunguha ng mga bote, ng mga bakal, habang nagtutulak ng kariton. Naging artista ka. Naging politician ka. Pero anong nangyari? Di ba dapat kapag mahirap ka, ang puso mo nasa mahihirap? Alam mo, nag-aral ka pa nga ng high school kung saan ang nagpatayo ng eskwelahan na yun ay si Imelda Marcos sa Tondo High. Diba? Kung tutuusin, dapat pagtanaw na yun ng utang na loob eh. Pero ang tanong, Isko, bakit ka nagpa-endorse or bakit hinayaan mo na magsalita si Sara sa Manila at higit sa lahat sa Tondo? Dahil ba yung mga tumatakbong congressman
ay kalaban mo, lalo na si Valeriano, na pumirma sa impeachment ni Sara Duterte? Alam mo, dito sa amin sa District 2, ang daming nagawang kabutihan ni Congressman Valeriano. Tapos hinayaan mo na lait-laitin at tumatawa ka pa. Iba ka, boy. Alabang boy, kakaiba ka. Alam mo na mahal ng mga taga Manila at git sa lahat ng mga taga Tondo ang mga Marcos. Dahil marami silang naitulong dito sa amin, sa atin. Isa ka sa nakinabang. Yung Bliss, yung mga pabahay, di ba? Nung nagkasunog sa Tondo, nandyan ba mga Duterte? Wala. Pero dahil sa masyado kang ganid sa power, hinayaan mo na magsalita si Sara Duterte sa Tondo kung saan maraming naitulong ang mga Marcos. Kung saan maraming loyalista. Dahil napakayabang mo, dahil ang nasa utak mo na kahit anong gawin mo, ikaw yung mananalo. Hindi ka na nagbago. Ginawa mo na yan kay Erap, kay Lim, sinaksak mo ng patalikod, di ba? Kinalaban mo, si Lacuna, yan, na parang kapatid, si Hani Lacuna na parang kapatid na ang turing sa'yo, na malaki ang naitulong sa'yo, sinaksak mo din. Naisip ko lang ha, si Duterte siguro yung nagpondo sa'yo nung tumakbo kang presidente. At bakit ginawa ang Dolomite Beach? Para bumango yung pangalan mo. Dahil nga plano na yan na patatakbuhin kang presidente. At hindi ka tatakbo ng presidente dahil kakailanganin mo ng malaking budget. So, sino ang nag-sponsor sa'yo? Duterte. Kasi di umano napapabalita nung tatakbo kang presidente, madalas ka sa Malacanang, pinapatawag ka ni Duterte. At dahil sa mahina ang survey ni Bongo, ikaw ang pinatakbo na akala naman nila mananalo ka. Anong ginawa mo nung panahong tumatakbo ka ng presidente noong 2022? Lahat ng barangay captain na sumusuporta kay BBM, anong ginawa mo? Pinagiba mo ang mga barangay headquarters, di ba? Inistop mo yung yung pondo. Tinanggalan mo sila ng pondo, yung mga barangay captains. Yung kaibigan mo na barangay captain dun sa port area, pinwesto mo dun. Diba? Para paano? Para kapag nagbabayad ng barangay permit, malaki ang kikitain ng kaibigan mo. Yung mga tindera sa Divisoria, pinaalis mo. Kaya galit na galit sa'yo ng panahon na yun eh, nung eleksyon ng presidente, pinaalis mo, pinagawa mong parking. So yung bayad sa parking, kanino napupunta? Ilan ang parking area dito nung panahon mo? Kanino napunta? Sino kumukubra? At bakit hindi nyo ini-explain nung panahon mo kung saan napupunta yung pera na binabayad ng mga nagpa-parking dyan sa Divisoria? Bakit maraming droga sa Tondo na nakakalabas sa port area? Bikinimen, hindi kaya't isa ka din, di umano, sa nagpapatakas ng mga trucks dyan na galing sa China na ang laman ay droga. Kasi napalusot nila yung droga na ilang billion ba yun? Yung magnetic kineso, parang ganun, di ba? Napalusot nila. That time parang ikaw yata mayor nun eh.
Correct me if I'm wrong kung may mga sinasabi ako rito, pwede nyo akong i-correct. I was never a fan. Never kitang pinuri. Never kitang binoto or in-endorse kasi kilala kita. Kilalang kilala kita. Sugarol ka. Mayroong kayong private room sa Soler nila Erap. Doon kayo nagsusugal. Nagsusugal ka. Magkano tayaan nyo? Ang dami mo naman pera. Kaya tayong mga taga Manila, huwag tayong papayag. Huwag nyong iboto yan. Dahil gagamitin ng mga Duterte yan. Kapag siya na naman ang mayor, marami na naman papasok dito na produkto galing China. Mula sa port. Kasi syempre siyang mayor, hawak niya ang port area. Ang custom dyan. Ano pa naman yan? Mahilig manggipit. Ugali niya yan Kapag hindi mo yan pinagbigyan at kinalaban mo yan, gigipitin ka niyan. Kawawa nga si Hani Lacuna. Umutang si Isko, ang nagbabayad ngayon si Hani. Suportahan natin si Hani. At bakit tayo papayag na pasukin tayo ng Duterte dito sa Manila? Huwag tayong papayag dahil si Fem, si Apo Lakay, ang maraming naitulong dito. Ang iboto nyo si Hani Lacuna, huwag yang si Boy Benta, si Raulo niyan. Ko, Benhur Abalos, huwag niyong kakalimutan kakampi natin yan. Churut to sokbe, Boy Benta. Boy Benta. Alalahanin mo, wala ka pang posisyon ngayon. Huwag kang magyabang.